na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, ngayon po ay ika-4 na linggo sa karaniwang panahon, huling linggo ng buwan ng Enero. Kaya para sa lahat ng mga tinanggap nating biyaya at natutunang aral sa unang buwan ng 2024, bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas na palakpak para sa Kanya. No? No? Di ba kapag natatapos ang isang programa, ang isang pagpapakita, ang isa pong presentation, kapag natatapos ang isang gawain, sa sobrang saya natin at pasasalamat, napapapalakpak tayo. At yun ang ating damdamin ngayong natatapos na ang buwan na ito. Yung palakpak na ating ginagawa, huwag ninyong kalilimutan, yan ay para sa pong Jesus Nazareno lamang. Sabihin nga natin ng malakas, mahal ako ni Lord. Sabihin sa katabi, mahal ka ng Diyos. Thank you, Lord, sa pagmamahal na ito. Lahat ng nakakaramdam, lahat ng nagsasabing mahal siya ni Lord, taas ang dalawang kamay. Diba? Ang ganda nating tignan na lahat tayo ay naniniwala. Siguro para doon sa mga taong gumaling na sa sakit, nakahanap ng trabaho, nakatanggap ng magandang resulta, nagkaroon na ng love life, para sa mga taong nakabayad na at nabayaran na ng utang, mas madaling sabihin, mahal talaga ako ni Lord. Pero para doon sa mga nagsisimula pa lang ang taon, patong-patong na, sunod-sunod na, sabay-sabay na ang pagsubok at problema, Father, saan banda ako mahal ni Lord? Kung titignan po muna natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa pangalawang pagbasa muna tayo. Narinig po natin sa ikalawang pagbasa na lahat ng uri daw ng tao ay may kanya-kanyang pangamba sa buhay nila. Kaya huwag niyong isipin na yung mga mayayaman, yung mga nasa mamahaling subdivision, yung mga milyonero o milyonaryo, ay walang pangamba sa buhay nila. Maniwala kayo. Pare-pareho tayo may pangamba sa buhay, katulad ng mga kinasal at hindi kinakasal, ng may asawa at walang asawa. Ganon din ang mahihirap at mayaman, ang mga bata at matanda, ang mga ordinaryo at kilalang tao. May kanya-kanya tayong pangamba sa buhay. Isang katotohanan, isang paalala sa buhay ng bawat tao na may kanya-kanya tayong mukha ng kalungkutan at kasiyahan. May kanya-kanya tayong bahagi ng kalakasan at kahinaan. Kaya nga, walang lugar ang panghuhusga sa kapwa. Hindi mo alam kung anong pinaglalabanan at pinagdadaanan ng iyong kapwa. Sa huli, ikaw pa rin ang pipili. Sa ugali pa rin tayo magkakatalo kung anong mas paiiralin at kung ano ang mas palilitawin mo. Kaya alam nyo, natutuwa ako kapag naaalala ko yung natutunan kong acronym nung ako po ay nag-mission last year sa Abu Dhabi, sa gitnang silangan.
Parang naikwento ko ito dati sa inyo, nung namamasyal kami, nakakita ako ng karatula nakalagay, POD only. Sabi ko, ano kaya yung POD only? Tinanong ko yung Pilipinong kasama ko, ano yung POD? Sa amin kasi sa Pilipinas, sa simbahan, ang POD, ang ibig sabihin, Priest of the Day. Sabi, ano yung POD dito? Sabi niya, Father, parang PWD yan sa atin. Dito sa atin, pag sinabing PWD, Persons with Disability. Ano yung POD? Dito sa amin sa Abu Dhabi, ang POD ay People of Determination. Araw-araw, tinitignan ka ng Diyos. Ginigising ka ng Diyos, hindi bilang isang taong puno ng kapintasan at kakulangan. Araw-araw, mabuhay ka. Gusto ng Diyos, mabuhay ka bilang isang taong merong pa ring kakayahan. Pumili ka. Sa huli, taglay ang Espiritu Santo, taglay ang mga natutunan natin kay Kristo, malalagyan mo pa rin ng kwenta ang kwento ng buhay mo. Kaya kung paano pinalayas ni Kristo sa Ebanghelyo natin, ang masamang espiritu dun sa lalaki, hayaan mong sa pagtatapos ng buwan na ito, palayasin sana ng Diyos ang espiritu ng kaduwagan at kadamutan na pumipigil sa iyo para magsabi ng totoo, para tumulong sa iba, para gumawa ng mabuti, at para magturo ng tama. Ngayon po ay National Bible Sunday. Sana huwag tayong maduwag na ipahayag ang salita ng Diyos, hindi lang sa salita, lalo na sa ating mabubuting ginagawa. Hayaan mong patahimikan ng Diyos ang ingay sa isipan mo dahil sa mga bagay na tumatakot sa iyo. Patahimikin ng Diyos ang mga bagay sa isip mo dahil sa mga iniisip mong pagdududa, paghihiganti at panlalamang. Pigilan nawa ng Diyos ang matalim at sinungaling mong bibig. Naalala ko yung guest namin sa programa naming Testimony doon sa TV Maria. Nung bumabati siya sa kanyang mga kamag-anak, imbis na sabihin niyang shout out, alam niyo ang sinabi niya, shout up nga pala sa mga kaibigan ko. Kaya tawa kami ng tawa. Imbit na shout out, shut up ang sinabi niya. Tama. Para sa taong ito, shut up na sa mga kasinungalingan mo. Shut up na sa mga paninira at panguhusga. At shout out sa mga taong matapang magsabi ng totoo at gumawa ng mabuti. Tandaan natin ang babala ng Diyos kay Moises at sa mga propetang tinawag niya sa unang pagbasa. Kung ang mga hindi nakikinig at sumusunod ay parurusahan, kayo din na mga nagtuturo ng mali at nagpapakita ng masamang halimbawa. Kaya alam nyo, mahirap magsalita dito sa harap. Alam ko, pagkatapos kong magsalita sa pulpito, hahanapin ninyo sa ugali at ginagawa ko ang mga pinagsasabi ko. Ipagdasal niyo po kaming mga pari.
Sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, hindi man laging madali at masaya ang mga bagay sa buhay natin. Huwag na huwag mong aayawan at susukuan ang manalig at umasa na laging may simula sa bawat ending. Kaya para sa lahat ng ating natutunan, maraming salamat. At para sa lahat ng bawat bagong simula, Lord, walang hindi kaya. Basta ikaw ang lagi naming kasama. Amen.